Isa lang yung sagot ni Inday. Parang responsorial sampo na pag binasa ng anong tawag noon? Yung nagbabasa sa responsorial, sabi dito sa amin, sagot, simbag tabi. Response. Paulit-ulit nang yung nire-recite ni Inday, mga kababayan. Iwan ko kung sino din ang pahamak na advisor niya na nagsabi kay Inday, sa lahat niya ng tanong na itatanong sa iyo, isa lang ang dapat na sagot. Isang sagot lang niya yan. Lahat ng questions, sasagutin mo lang ng isa. Yun na nga, mga kababayan, yung binabasa niya na responsorial Sam. Pahamag yung advisor ni Inday. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Balikan natin mga kababayan yon budget hearing sa proposed budget po ni Inday. Kasi dinifer po ng Congress, hindi man kasi maipaliwanag ni Inday yung kanyang pagastos ng previous budget na binigay ng Kongreso. Yung Congress po, they have the power of the purse. At yung pera na ginagastos ni Inday, hindi man niya po sariling pera, kundi pera galing sa ating mga mamamayang Pilipino, galing sa taxes. Nasanay kasi si Inday, mga kababayan sa Davao, na binibigyan lang ng pondo nang walang tanong-tanong. Kaya nang tanongin siya, mga kababayan ng Congress, nag-beast mode po. Kaya sabi ni Congressman Joel Chua ng Manila, entitled bratan niya, Joel Chua Islam Sara Duterte's True Dark Colors in Budget Hearing. Masyadong entitled. Nagwala mga kababayan yung bata, yung batang pusit. Tinatanong lang po. So masama na yung magtanong. Dapat walang tanong-tanong pala. Basta kailangan bigyan mo lang siya ng pera. Bala na siya kung saan niya gagastusin. Basta humingi siya ng more than 2 billion pesos. Ngayon, tinanong pa mga kababayan ni-review yung libro ni Kabataan Party List Raul Manuel. Lalong nag-init yung ulo nila. Kasi, imagine, abogada siya. Tapos, nagsulat ng librong pambata. Pambata na lang yung sinulat na libro. Hindi nga sa law. Hindi pa pumasa sa review. May mga maling spelling. Ang nag-review pa po, mga kababayan, isang kabataan. Ibig sabihin, yung abogado, hindi pumasa sa libro sa review ng isang kabataan. Bagsak. Lalong uminit yung ulo ni Inday po. Ito yung report, mga kababayan, pakinggan natin. Report ng Manila Bulletin, kuha doon sa hearing ng Congress. Topic, Madam Chair, since ang gusto ng OVP ay 2025 budget, mapag-usapan din natin siya maliban sa past budgets. Madam Chair, I'd like to discuss yung 10 million peso project na children's book. Madam Chair, dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. Madam Vice President. Mali. Madam Chair, all the answers are
Wala yan doon sa opening statement. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I will Madam Chair, share with the House House of I Representatives told to decide the proposal this as committee the presented. name of the auditor of the children's book. Isa lang yung sagot ni Inday. Parang responsorial sampo na pag binasa ng anong tawag noon? Yung nagbabasa sa responsorial, sabi dito sa amin, sagot, simbag tabi. Response. Paulit-ulit nang yung nire-recite ni Inday, mga kababayan. Iwan ko kung sino din ang pahamak na advisor niya na nagsabi kay Inday, sa lahat niya ng tanong na itatanong sa iyo, isa lang ang dapat na sagot. Isang sagot lang anya yan. Lahat ng questions, sasagutin mo lang ng isa. Yun na nga, mga kababayan, yung binabasa niya na responsorial Sam. Pahamag yung advisor ni Inday. Balikan natin, mga kababayan. Yan ang nangyayari kapag hindi na Let me ask a question. I asked the resource person to tell the name, pero baka hindi pa na-distinguish ano yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. The book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Kasama po dyan, dahon ng banahaw. Wala naman pong dahon ng banahaw. Baka anahaw po yung tintukoy. Yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po iyan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din yung pugad daw ng kwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest, hindi po ay nakapatong sa sanga. Nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Next, Madam Chair, this book is not child-friendly as per writers kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, yung illustrations are not cohesive para yung elements pinatong lang sa background. Tapos, low value ito for illustrations kasi, Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay maliit compared dun sa pangalan ng author. When in fact, for a children's book, magkasimbigat po ang bagsak sa review po ng illustrator tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag-i-impose po siya na kung paano dapat umasta ang isang kaibigan. But, Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-i-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book na pinopropose na pondohan, and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just contribute to the worsening of the learning crisis. Lalong magiging bobo yung mga bata. Makabata, ano. Kaya, Madam Chair, before I end sa lalo pag napanood yung hearing, meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro at kung totoo pa kayo sinasabi about me, I would even suggest sa OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang Vice Presidente. Pwede pa kami special edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na hindi din talaga pumapasa sa standards ang pagsusulat ng libro. And I also think, Madam Chair, na throughout this hearing, hindi successfully na-defend yung budget ng Office of the Vice President. So, ako personally, I'm inclined na hindi natin i-terminate yung budget briefing for the Office of the Vice President. So, yun na lang muna, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. Yes. The name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. In bad taste po ang joke niya. Ginawang joke lang, mga kababayan, yung hearing. Kaya sabi po ni Congressman Joel Chua ng Manila, entitled brat niya si Inday. Ayaw nang tinatanong ng Congress kung saan ginastos yung pera na binigay ng Kongreso. Sabi ni Chua, Duterte was combative, evasive, disrespectful,
in ang cooperative during the deliberation of the House Committee on Appropriations. By her actions, anya, decorum and demeanor, the Vice President showed her true dark colors in a refusal to respect the constitutional power of Congress about the budget in oversight authority on the operations of all government agencies. Chua said Duterte even tried to take over and dictate to the budget subcommittee how to conduct the hearing. Gusto niyang palitan yung chairman, si Kimbo. Sabi ni Kimbo, hindi po kayo authorized na mag-dictate kung sino yung dapat na na preside bilang chairman. Feeling ni Inday, mga kababayan, mayor siya ng Davao na pwede niyang ibuli ang lahat. Kaya sabi ni Congressman Chua, BP Sara behave like the entitled brat she truly is. We have a Vice President who believes she is above the law, above Congress, and beyond the reach of the Constitution. Chua also commended House Assistant Majority Leader Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing on her clear, precise, and enlightening appreciation of the COA findings on how the OBP spent confidential funds. Lumabas, mga kababayan, doon sa presentation ni Swansing, 73 million ng 125 million na confidential funds ni Inday na ginastos in 11 days disallowed ng COA. Or 6 pesos sa bawat 10 pesos na pera na binigay sa kanya as confidential funds. Questionable, hindi allowed, disallowed ng COA yung paggastos. Gano? Yun ang pwede po na maging basis ng impeachment. Pero tinanong po si Congressman Abante, in-interview ni Christian Isguera kung may impeachment na alam siya. Wala man anyang pinag-uusapan na ganyan. So, gawa-gawa lang po nila. And in fact, sa opening statement ni Inday, nabanggit yun. Pinamumuka niya na pinagkakaisan siya ng Congress. Pabiktim nga po. Yes, sabi po ni Congressman Benny Abante, alam mo, ang iniisip ko kasi ganito, if I made a motion to hold her in contempt, gusto niya yon. She's waiting that para maawa yung mga tao sa kanya. Gusto niyang mangyari, i-contempt siya ng Kongreso, ikulong siya ng 1 o 2 araw para palabasin, o kita mo, pinipersecute siya, pinipersecute si Vice President. Yung mga ginawa, mga actions po ni Inday, contemptible po, pero hindi ginawa ng Kongreso. Kasi, yun yata yung script ni Inday. Inisin yung Kongreso, sagutin ang paulit-ulit para i-contempt siya at ikulong. Pag kinulong, panalo sila sa propaganda. They failed, mga kababayan, yung mga handlers ni Inday. Ang lumabas, nadurog si Inday, mga kababayan, sa kanyang sariling kagagawan, nag-self-destruct. Naman si Congressman Chua, lumabasan niya yung tunay na kulay ni Inday, the dark colors of the Vice President. Ayan entitled brat, Joel Chua Islam, Sara Duterte's true dark colors in budget hearing. Lumabas yung totoong pag-ugali. Wala na kasing tanong-tanong. Yan ang gustong mangyari niya. Mangyari ni Inday. Hayaan lang ninyo siya na gastusin. Magwawala siya. Nagwala na nga po. Kaya sabi po ni Congressman Chua, Congresswoman Swansing expertly dissected and showed how OBP confidential funds were disallowed. Why? And the context, for every 10 pesos in confidential funds, the OBP spent 6 pesos were not spent right, sabi po ni Chua. I commend the voters in Nueva Ecija for electing a competent Congresswoman, Micaela Angela Swansing. Napakabata pa niya, mga kababayan, pero napakatalino.
brilliant congresswoman. O ngayon, ituloy natin yung hearing sa Congress. Ito na ngayon yung ginawa po ni Congressman Congon or Congon. Pakinggan natin. Good evening, Madam Chair. Good evening, VP. I take a strong exception doon sa sinabi ni VP kanina na nagkakabuhol-buhol na yung script. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong script dito. Ano ang ibig sabihin ng ating VP, no? Is she accusing Congress? Ang sa akin lang is dapat ready i-prove ang ating Vice President. Otherwise, we should strike it off the record. So may I move right now to strike it off the record, Madam Chair? Yung salitang nagkakabuhol-buhol na yung script. Is there any objection? Hearing none, same is approved. Second, Vice Chair, nakakalungkot kasi nandito tayo lahat para tayo malinawan kung ano talaga yung nangyari, lalong-lalo na sa budget ng Vice President pagdating sa confidential fund and yung budget niya ngayong 2025. Kaya lang, hindi na rin ako magtatanong kasi alam ko, paulit-ulit din yung kanyang isasagot. So nakaka-frustrate lang dahil ito ay pera ng taong bayan. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king or a queen. Yes. Now, Madam Chair, dahil hindi naman masagot ni VP Sara yung mga katanungan ng miyembro, may I move now to defer the hearing of the budget of the Office of the Vice President. I so move, Ms. Is there any objection? Hearing none, same is approved. So the dinifer po. hearing or the briefing, the budget shall be rescheduled or shall continue on September 10 at 9 a.m. So sinuspend po mga kababayan yung budget briefing kasi sa lahat ng tanong, isa lang yung sagot ni Inday. Sabi nga natin, sino kaya ang pahamak na advisor ni Inday na nag-advise sa kanya, lahat ng tanong, BP, isa lang ang isasagot mo. Pinahamag po si Inday. Nagmukha siyang engot. Lalo tuloy dumilim yung pangarap ng maging susunod na Pangulo. Niguradong lalong bubulusok yung ratings ni Inday po sa survey. Lumabas yung totoong kulay niya. The dark colors ng lorong pusit. Mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer brand new grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international bills and bills, payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-8020949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin, pati mga foreigners, Indian national po siya. Ito naman po, mga taga Denmark. Ito mga British tourists naman po. Ito naman po yung bago naming binibentang product online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan.
Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nensha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.